Senator Francis Tolentino. Sentol, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po sa inyong dalawa at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Ito po si Senator Tolentino. Po, dalawang bagay lang po. Una, paki-update nyo nga po kami. Ano ba nangyari doon sa naging pagdinig natin ukol doon sa mga troll farm? Ang balita po namin kanina, may mga kakasuhan na raw po, Sen. Opo, at kahapon po kahit anong pagtatanggi nila, napatunayan ko po na mali po yung kanilang sinasabi na fake daw yung nilabas kong kontrata. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi nila, yung 930,000 daw na bayad sa kanila ng Chinese Embassy, ang tinutukoy ko yung Infinitos, ay para daw po sa isang event noong June 2023. So hiningi ko po yung invoice, yung lumalabas sa invoice, budget proposal, ay September naman. Ang nakalagay naman po doon sa budget proposal ay pambili raw po ng mga face shield, face mask at mga antigen dahil may event sila. Sabi ko, wala na ho COVID noong September 2023. Open na po ang ating mga public places, hotel, mga eskwelahan. So talaga nagsinungaling po sila. So kakasuhan po sila, perjury at marami pa ibang kaso. Sino po mag-file ng kaso, Sen? Yung sa perjury po, Senado po yun. Yung sa ibang kaso po, National Bureau of Investigation. Pero sa ngayon po, sa mga oras na ito, tuloy pa rin ba ang operation nila at paano po ang kanilang operation? Kahapon po ay napaamin ko sila na may nakapaskil pa ho sa pintuan, nag-hire pa ho ng mga additional workers nila. Requirement po nila, hindi nila tinanggi. Kailangan ko, ikaw gusto maging empleyado, at least may 200 followers ka sa TikTok. Ganun ho. Oo. Opo, inamin nila kasi nakuna namin ng litrato yung pintuan nila Opo. Sa labas, inamin nila. Pero ang nakapaskil po doon, wanted employees, pero kailangan may 200 followers ka sa TikTok. Hindi po nila natanggi yun. Doon sa So nagpapatunay po yan, talagang troll farm po sila. Ayun. Sa natuklas... Nagmamadali sila ngayon kasi mag-i-eleksyon na. Ayun na nga po. So sa natuklasan ninyo, ano ho ang modus operandi nila, Sen? Ay talaga pong, nailabas ko po kahapon yung mga records na halos buwan-buwan po ay nagbabiyahe po yung mga direktor sa China. Balik-balik po sa Canton, Shanghai, Beijing. Lagi po sila nandoon. Hindi na po nila masagot kung bakit. Kasi hawak ko po yung immigration records kahapon ng kanilang flight, pati po yung airline, pati po anong oras, gano'ng katagal sila sa People's Republic of China. Yan po, yung si Mr. Paul Lee. Hindi ho kaya para lang i-promote naman ang China sa Pilipinas? Kasi di ba, alam mo, Pilipinas, ipopromote natin, ibahada natin sa Amerika, sa ibang, hindi kaya ganun ang operation lang nila, Sen? O paano po? Meron pong mga dokumento na nilabas ako na pati ba mga personalidad, ng administrasyon, ng ilang senador, hindi mo wala pangalan natin doon. Opo. Na talagang personal nilang inaatake. Lalong-lalo na napirmahan yung Philippine Maritime Zones Law noong November 8. So talagang libo-libo na po yung atake noong November 12, 2024. Nakakapangamba nga yan, ano ha? At saka, guest din po natin kahapon si Commission Chairman Garcia, pero siya naman po ay nagbigay ng ating confirmation, ng assuation na hindi naman po apektado yung kanilang system sa loob ng COMELEC premises. Bagamat nahuli na yung isang espiya, hindi ko lang na-ipresenta kahapon kasi hindi pinayagan ng Husgado. Pero wala namang pagkatangka na isabutahe yung ating eleksyon. Ay, meron po yun. Kasama na po yun. Pinapondohan nila yung mga pro-China candidates. Meron po, hindi lang matukoy pa ngayon. Pero harinawa ay hindi mangyari po yun. Nason? Kumusta naman po ang last stretch na tayo ng kampanya, Sentol? Ano ba ang mga activities pa natin? Ako po ngayon ay papunta pa ng Bicol. Kagabi po ay magkasama kami ng ni Yorme sa Maynila at umikot din po tayo ng Laguna. So last stretch na po ito. At tayo po muli ay nakikiusap sa ating mga kababayan. Sana maalala niyo po si Senator Tolentino. Naalala ko lang, Nelson, pati mga estudyante, mayroon kayong panukala na taasan yung subsidiya sa mga eskwelahan po ng locally funded. Yes po, Sentol. Gawa po ng marami po ngayon. May ginawang batas po kami. Yung mga 4th class, naging 2nd class, municipality, yung 2nd class, naging 1st class. Minsan po nahuhuli po ang CHED. Kaya napakarami po mga pamahalaan lokal ngayon. Natulungan ni Senator Tolentino yung Alicia College sa Bohol, napakaliit na lugar. Nagkaroon ng sariling kolehiyo. Itong Liceo de Laurel sa Batangas po, isang maliit na munisipyo, nagkaroon ng sariling kolehiyo. Kaya sinasabi ko po, bigyan din natin ng pagkakataon itong mga munisipyo na magtayo ng kanilang mga kolehiyo at subalit susunod po dapat sa standards. Kaysa po mag-aral po sa malalayong lugar, gastos pa po sa dormitoryo, pamasahe at ng mga magulang. So
yan po yung sinusulong ko na mabigyan ng subsidiya yung mga local government units na nagsusulong, nagtatayo, nag-ooperate ng mga sariling local colleges. Tama, kasi human investment po yun, napakahalaga yan. Santol, Opo. medyo kinapos tayo ng oras. Ano ho ba Opo. ang gusto? Well, mga followers nyo, talagang followers nyo na yan eh. Pero ano naman na masasabi nyo doon sa talagang binabash po kayo, talagang parang hinahata kayo ng gusto ng pababa eh. Ay, ganyan po talaga yan. Kasama na po sa mga China trolls po yan. Palapit ang eleksyon. Oho. May pruweba naman po tayo dyan. So, ganyan po talaga sa social. Hindi naman po totoong tao yon. Oho. Kaya yung mga totoong tao, yung mga follower natin, huwag po kayo maniwala doon. Si Senator Tolentino ay naniniwala pa rin na sa dulo lalabas po ang katotohanan. Kaya yung sinabi ko nga, baka ito na yung huli nating makapanayam niyo ako sa programang inyo. Opo. Bago po halalan, kaya po ako nakikiusap sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, na sana po maalala nyo si Senator Tolentino, sana po maalala nyo isang abogado, sana po maalala nyo yung inyong Senate Majority Leader sa number 61 po sa Balota. Sen, salamat po. Magandang umaga sa inyo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga. Senator Francis Tolentino ng atin pong nakapanayam.